ito yung aking ah, sisyo na may sipon. So, breed to ng Rhode Island Red saka ah, 45 days. Yan oh. Yung mata niya yan, nag-ano na rin sa kabila oh. Nag infect na rin yung sa kabila. Ayan oh. May sipon to eh, kaya ako ginamot ng antibiotics eh. Yan yung sa kabila. Ito yung sa kabila niya oh. Teka. Yan yung kabila niya oh. Talagang hindi siya gumaling. So inano ko siya ng ng sulfar. Siguro mga 5 days na sulfar, hindi umepekto. So ngayon pang 7 days ngayon, inano ko rin ng tawag dito, Primoxil. Yan. Hindi rin umepekto. Ayan oh. Namayat na lang siya ng namayat sa kaka-antibiotics niya. Pang 7 days ngayon yan oh. Mayroon pa rin. So talagang hindi mo masabi yung gamot niya antibiotics eh. Akala ko yung sulfar, sabi ko baka hindi umepekto sa kanya kasi hindi para sa sa sipon. Pero ganoon din yung yung Primoxil, talagang matapang nga yung timpla ko eh. So ayan, hindi talaga umepekto sa kanya. So namayat na lang siya ng namayat kasi siya lang yung for experimental reason kaya talagang tinuloy ko, tapos tinapangan ko para alam ko rin sa susunod yung mga pwede nating option Pero ibang mga sisiw, yung mga ibang sisiw na may sipon din, hindi ko nga kinulong eh, kasi parang may hagak lang ba, may hagak sila. Iyon talagang inasikaso ko kasi first breed ko ng ng Rhode Island Red saka 45 days. Sabi ko titignan ko yung niya, yung breed niya kung maganda. Madali siyang magkasakit kahit summer February ngayon madali siyang magkasakit. Tapos ganun din 2 months na ganun din, may maano lang yung katawan nila, bilog lang sila, bilog. Pero halos pareho lang sila yung paglaki ng mga native na manok. Ganun din, sakitin pa. So siyempre may alam na tayo sa susunod sa ating mga pagbibreed ng mga iba-ibang mga manok. Ayan, magkapatid yung dalawa na yan. May lumabas na itim yung sa 45 days na na manok, may lumabas na itim. Yung isa naman yung puti. Yan, may batik-batik na brown kasi Rhode Island Red nga yung tatay niyan eh. Yan. Tatlo yan, yung isa naglason ako ng daga. Hindi, kalimutan ko tanggalin yung lason. Nadali yung isa, tatlo yan, isang puti pa rin eh. Yan. Ngayon pinakawalan ko na ito, pang 7 days na niya eh. Walang epekto yung yung gamot niya. So obserbahan na ulit natin kung gagaling pa yung niya, yung sipon niya. Nag-infection pati sa kabila na na infection eh. Saka nagkasugat-sugat kasi Makati siguro itong sipon. Kamot siya ng kamot, yung kuko niya, kamot niya ng kamot, pati yung mga niya yung yan kamot ng kamot. Pati yung mga niya, yung mga comb niya. Parang may mga na pulutong. So update na lang tayo dyan sa susunod titignan natin talaga to, obserbahan talaga natin to kasi ito yung pinaka base natin sa mga nagkakasakit nating sisiw, kasi ito yung talagang tinutukan ko eh. Yan, pinakawalan ko na ngayon sa pre-range ito eh. Pre-range itong lugar na to. Yan may mga bakod dyan, dito lang sila. Daga lang ang kalaban mo dito pag gabi. Yan, kahit malalaki na. Ito mga sisiw ko na yan, marami yan, 11 pieces. Ngayon yung natira na lang 6, yan yan, 6 na lang natira dahil sa dami ng daga. Next time may paraan na tayo sa daga na yan. Palibutan natin ng yero yung nila,
yung higaan nila para hindi mapasok ng daga. Yan, kaya kailangan mo talagang asikasuhin lagi pag natutulog na sila. Yan, yan, yan na natira, oh. Galing incubator yan, 11 pieces. O sige, hanggang dito na lang, mahaba ng video natin. Thank you.